Please subscribe and click notification bell para sa marami pang upload. 25 years later. Besh, ano na? Binabahayan na yata ng gagamba. Ang kipay mo. Wala ka bang balak na magkajowa man? Lang para matikman mo ang langit ng sarap. Nakangising sabi ni Elma. Umirap si Zinia. Wala. Cheris. Mayroon. Syempre. Pero kasi wala pa akong mapili eh. Wala. Pang pumapasa sa taste ko. Nakangiwing sabi ni Zinia. Natawa naman si Elma. What the heck? Anong klaseng taste na kasi ang mayroon ka? Putek. Mga gwapo, malalaki ang katawan at malalaki rin ang etets ng mga lalaking nanliligaw sa'yo. Ano ba ang hanap mo? Anong klaseng lalaki ba ang papasa sa taste mo? Lumabi si Zinia. Oo nga mga talagang artistahin ang nanliligaw sa akin at talaga naman. Malalaki ang kanilang alaga pero kasi hindi ko feel sa kanila ang spark. Basta, iba eh. Alam ko kasi na hindi naman talaga love ang habol nila sa akin kundi ang katawan ko. Simpre sino ba namang hindi maaakit sa akin? Maganda ako. Malaki dibdib ko. Puwet ko at matambok ang kipay ko na siyang pinakaaasam ng mga lalaki na yan. Kaya nararapat lang na sa tamang tao ko ito maibibigay. Oo may pagkabalahura ang bibig ko pero hindi naman ako malantad na kung kani-kanino magpapabira. Kita mo namang birhen pa ako, sabi ni Zinia sabay irap. Tumanggaw tango si Elma. Okay fine. Sige. Naiintindihan ko naman. Sige na, ikaw na ang bahala sa buhay mo kung kailan mo balak magpatusok. Basta, sana dumating na ang tamang lalaki na magmamahal sa'yo para naman mabanyagan ka na. Tumikim na lang si Zinia at saka inubos ang wine na nasa baso niya. At ilang minuto ang lumipas. Nagpaalam na siya sa kaibigan niya dahil gusto na niyang umuwi. Kinabukasan, maagang nagising si Zinia dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin sa kanilang kumpanya. Umalis kasi ng bansa ang Mami Selena niya at Daddy Sian para magpakasaya. Dahil gusto nilang makapagsolong dalawa. At si Zinia naman ang naiwan mag-isa sa bahay. Naiinis nga siya dahil hindi man lang talaga pinagbigyan ang gusto niya na magkaroon ng kapatid. Good morning Ma'am Zinia, papunta na raw po ang driver ninyo na sinasabi ng mami po ninyo. Sabi ng kasambahay kay Zinia. Tumanggaw lang si Zinia at saka nagtungo sa kusina upang kumuha ng makakain. Nagsabi kasi si Zinia sa mami niya na gusto niyang magkaroon ng driver kahit marunong naman siyang magmaneho. Madalas kasi na tinatamad si Zinia magmaneho. Kaya gusto niyang magkaroon ng driver. Lang sandali pa ay may nag-doorbell sa labas ng gate. Si Zinia na ang naglakad patungo sa labas ng gate upang tingnan kung sino ang naroon. Pagkatingin niya, isang lalaking matangkad ang bumungad sa kanya. Kayumanggi ang balat nito na nagbigay ng lalaking itsura, mahaba ang pilikmata. Makapal ang kilay, matangos ang long at mapula ang labi. Hello po, magandang umaga. Ako po si Tristan Cuevas. Ang driver po ni Ma'am Zinia. Sambit ng lalaki. Napalunok ng laway si Zinia sabay kamot sa ulo. Ah okay. Ako si Zinia. Ikaw na pala ang driver ko. Magaling ka ba talagang magmaneho? Ngumiti ang binata kaya lumabas ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. Oo naman po, ma'am. Kahit biyaheng langit pa yan ma'am. Wika ni Tristan. Sabay ngisi. Kabanata 82. Unang linggo ni Tristan bilang driver ni Zinia. Wala naman siyang naging problema dito. Kahit na, minsan ay may ugali itong maldito o sinusungitan siya. Hinahayaan na lang niya ang dalaga. O ano na naman? Bakit nakatingin ka na? Naman sa akin, ha? Matari na sabi ni Zinia nang mapansing nakatingin sa kanya si Tristan. Tumawa naman si Tristan. Wala lang ma'am. Masama po bang tingnan kayo? Umirap si Zinia. Hindi. Pero hindi ako natutuwa. Alam kong maganda ako pero hindi mo naman ako kailangang titigan dyan palagi. Baka kasi mabigani ka sa ganda ko at mahulog ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita sasaluhin. Muling tumawa si Tristan. Talagang natatawa siya sa mga sinasabi ni Zinia. Masungit nga ito pero nakakatawa naman ang mga sinasabi. Grabe ka naman, ma'am. Malayo na kaagad ang narating ng titig ko sa sinabi ninyo. Tiningan ko lang po. Kayo kaya bakit naman umabot sa hindi nyo ako sasaluhin? At isa pa ma'am, hindi naman po ako mahuhulog sa inyo kaya huwag po kayong assuming. Tumaas ang kilay ni Zinia. Wow, ha. At ako pa. Itong assuming. E kung palitan kaya kita. Ngumisi si Tristan. Ikaw po ang bahala ma'am. Kung gusto ninyo po akong palitan bilang driver nyo. Ayos lang naman po. Wala po akong magagawa dahil kayo ang amo ko eh. Pero kayo rin, mawawalan kayo
Ng gwapong driver na katulad ko, sambit ni Tristan. Sabay kindat. Napangiwi naman si Zinia sa pagiging maangin ni Tristan. Pero kung tutuusin ay hindi rin ito. Mahanjing talaga dahil gwapo rin naman talaga ito. Hindi niya nga akalain na mula lang ito sa mahirap na pamilya. Ang sabi lang ni Tristan sa kanya kaya mukha siyang may lahi ay dahil ibang lahi ang lolo niya sa side ng mama niya. Tumahimik ka na nga lang dyan bago pamag. Init ang ulo ko sa iyo, naiinis na sabi ni Zinia sabay. Tingin sa kalsada. Tumikim naman si Tristan at saka nag-focus na sa pagmamaneho. Sa totoo lang ay inaasar niya lang si Zinia dahil ang sanggit nito. At natatawa siya kapag naasar ito sa kanya dahil galit na galit ang itsura nito. Akala nga niya ay matatanggol kaagad siya sa pagiging driver ng biruin niya ito. Siya nga pala. Ilan pala kayong magkakapatid? Biglang tanong ni Zinia. 5. Ako ang panganay. Maliliit pa ang mga kapatid ko. High school lang ang inabot ko at hindi ko na-ginasto pa na mag-aral dahil wala na rin namang pampaaral. Kaya nagtrabaho na lang ako. Jeepney. Driver kasi si Papa kaya sa kanya ako natuto. Nagmamaneho rin siya ng mga sasakyan kapag kailangan ng driver. Minsan may araw na ilan ang naghahanap sa kanya kaya inaral ko ito para doble. Kita namin, pagkukwento naman ni Tristan. Napatango si Zinia. Yung mama mo anong? Work. Wala. Hindi kasi siya pwedeng mapagod dahil may sakit siya sa puso. Kaya nasa bahay lang siya aalaga ng mga kapatid ko. Si Papa naman, medyo hindi na nakakapusado pa dahil nga sa paa niya. May diabetes kasi si Papa ko tapos yung paa niya nagsusugat. Kaya nahihirapan na siyang maglakad. Sambit ni Tristan sabay buntong hininga. Napatitig saglit si Zinia kay Tristan. Kung titingnan kasi ang binata, wala sa mukha nito ang pagiging matulungin sa pamilya. Mukha kasing loko. Lokong playboy si Tristan. Sa gwapo ni Tristan, inisip ni Zinia na marami nang napaiyak na babae ang binata. Ma'am naman. Huwag niyo naman po ako masyadong titigan. Parang malulusaw ako sa titig ninyo sambit ni Tristan sabay tawa. Napakurap naman ng ilang beses si Zinia nang mapagtanto ang ginawa niyang pagtitig kay Tristan. Kaya naman agad siyang tumingin sa ibang direksyon. Leche. Huwag kang ang feeling gwapo dyan. Napatingin lang ako sa iyo dahil hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Na hindi kasi. Halata sa mukha mo na mabait kang anak o mabait kang kuya. Mukha ka kasing pasaway na playboy. Matari na sabi ni Zinia nang hindi tumitingin kay Tristan. Tinuwanan siya ni Tristan. At paano mo naman? Kung nasabi na playboy ako, ma'am. Isa nga lang ang naging nobya ko sa edad kong to. Kaso maagang kinuha sa akin. Simula noon, hindi na ako nagkaroon pang nobya kasi nakakainis na ang mga babae. Ngayon, puro malalantod na. At ayoko sa malandutay. Basta, mukha ka kasi talagang playboy. Huwag ka nang marami pang tanong pa dyan. Naiirita lang ako sa iyo, sambit ni Zinia habang nakatuon ang paningin sa kalsada. Nang makarating sila doon, agad na dinala ni Tristan ang parking sa sasakyan. Hindi na kasi siya umuuwi. Nandoon lang siya sa sasakyan ni Zinia. Nagpapahinga dahil minsan ay kailangan niyang magmaneho kung saan nais pumunta ng dalaga. At isa pa, wala rin namang balak umuwi si Tristan sa kanilang bahay dahil wala rin naman siyang gagawin doon. At least sa sasakyan ni Zinia, nakakatulog pa siya ng mahimbing at nakakapagpahinga dahil nakabukas ang aircon at ayos lang naman yun kay Zinia. Hi, Zinia. Nakangiting sabi ni Jeric na anak ng isang negosyante. Patay na patay ito kay Zinia pero walang pakialam sa kanya si Zinia dahil nayayabangan siya sa binata. Ayaw niya sa pagiging presko nito. Naiinis lang siya. At puro papagpapasikat ang sinasabi nito sa kanya. Oh, tapos, ano bang ginagawa mo dito? Iritableng sabi ni Zinia bago nagtungo sa kanyang table. Ngumiti naman si Jeric. Syempre ano pa ba? Gusto kitang makita. Kahit saglit lang. At isa pa, baka kapag palagi mo akong nakikita, mahulog ka na sa akin. Na magawa mo na akong mahalin. Napangiwi naman si Zinia dahil sa sinabing yon ni Jeric. Masyadong mataas ang pangarap mo. Itulog mo na lang yan. Hinding-hindi ko magugustuhan ang mayabang na katulad mo. Kung hindi nga lang magkaibigan ang mga magulang natin. Baka matagal na kitang pinabugbog dyan. Nakakairita ka. Tumawa si Jeric. Ano bang ayaw mo sa akin? Zinia. Gwapo naman ako. Matangkad, malaki ang katawan. At malaki rin ang ano pero bakit ayaw mo sa akin? Parehas pa tayong mayaman, tagapagmana ng kumpanya ng magulang natin. Ano pa bang kulang sa akin bakit hindi mo ako magawang
Magustuhan. Walang emosyong tumingin si Zinnia kay Jeric. E ano naman ngayon kung nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ng isang babae sa isang lalaki? E sa hindi nga kita gusto, may magagawa ka ba? Masyado mong pinipilit sa akin ang sarili mo. Doon ka na lang kay Mayline, total ayon naman ang baliw na baliw sa iyo. Matari na sabi ni Zinnia. Napangiwi si Jeric. E ayoko nga sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kaya please lang, Zinnia. Turuan mo naman ang sarili mo na ibigin. Ako. Pangako, gagawin ko ang lahat para lumigaya ka. Sa akin. Mariing napapikit si Zinnia sabay kuyom ng kanyang kamao. Sa mga oras na ayon ay gusto na niyang sapakin sa pagmumukha si Jeric. Iritang-irita na siya sa mga pinagsasabi nito. At talagang hindi na siya natutuwa pa. Please lang, kung hindi naman tungkol sa kumpanya o business ang pag-usapan natin, umalis ka na lang bago pa ako mairita ng tuluyan sa iyo at magkasakita na tayong dalawa dito, nagpipigil ng galit na sabi ni Zinnia. Napalunok naman ng laway si Jeric nang mapagtonto niyang galit na talaga si Zinnia. Kaya naman inayos niya ang kanyang suot at sa kanginitian. Ang dalaga. Okay, sige. Aalis na ako. Sa susunod ulit. Pupunta ako dito kinabukasan para kahit papaano ay nakikita kita. Bye, Zinnia my love, malambing na. Sabi ni Jeric bago lumabas ng opisina ni Zinnia. Mariing napapikit si Zinnia. Hindi talaga siya natutuwa sa mga pinagsasabi ni Jeric. At isa pa, hindi siya komportable kay Jeric. Iba ang nararamdaman niya kapag napapalapit ito sa kanya. Hindi rin ganoon kagaan ang loob ni Zinnia sa mga magulang ni Jeric dahil pakiramdam ni Zinnia ay pinaplastik lang ng mga ito ang Mommy Selena at Daddy Sian niya. Ano, Jeric, nakukuha mo na ba ang loob ni Zinnia? Tanong ng daddy ni Jeric sa kanya. Umiling si Jeric. Hindi. Napakahirap amuin ng babaeng yun. Nakakainis lang. Akala mo kung sinong maganda. Napakaarte. Akala mo naman gusto ko siya. Nakakainis lang siya, pagmamaktol ni Jeric. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat. Hayaan mo na anak. Pagtiyagaan mo lang siya. Kailangan mong makuha ang loob niya at makasal kayo. Kailangan nating makuha ang pera nila dahil nalulugi na ang kumpanya natin. Ikaw na lang ang pag-asa namin ng mommy mo. Huwag kang alala, kapag nakuha na natin ang kailangan natin sa kanila, maghihiwalay din kayo kaagad ni Zinnia. Napabuntong hininga na lamang si Jeric. Hindi naman kasi niya gusto si Zinnia dahil naiinis siya sa pagiging maldita nito. Walang panahon sa pag-ibig si Jeric dahil mas okay sa kanya ang landian lang. Pero dahil palugi na ang kumpanya nila, kailangan niyang makuha ang loob ni Zinnia hanggang sa mahalin siya nito at ikasal silang dalawa. Nang sa ganoon ay makakuha siya ng pera dito. Okay, Daddy. I will do my best na lang para landiin ang babaeng yon, sabi ni Jeric sabay hinggang malalim. Kabanata 83. Ayos ka lang po ba, ma'am? Bakit nakabusangot ang mukha ninyo? Pero kahit na ganoon, maganda pa rin naman po kayo, mapang-asar na sabi ni Tristan. Tumingin sa kanya si Zinnia. At bakit ka ba nagtatanong, ha? Kailangan ko bang sagutin ang tanong mo? Matari na sabi ni Zinnia sa kanya. Tumikim naman si Tristan. Okay lang naman po. Sa akin, ma'am, kung hindi niyo sagutin ang tanong ko. Kumbaga concern lang naman po ako sa nararamdaman niyo dahil parang may iba po kasi talaga sa inyo. Ngayong araw, paang mas mainit ang ulo niyo ngayon. Kasi anay naman po ako na mainitan ang ulo niya. Pero ngayon parang mas samobra ang init. Mas galit. Kasi nakabusangot kayo. Matalim siyang tinitigan ni Zinnia. Ikaw kahit kailan ka talaga kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ang boss mo naman ay ako. Sipain kita dyan nagkairap na. Sabi ni Zinnia. Tumawa naman si Tristan. Ma'am naman. Wala naman pong masama sa mga sinasabi ko. At saka totoo nga lang gusto ko kayong pasayahin kaso. Parang natatakot ako Ang taray-taray nyo po kasi. Na para bang kakainin nyo ako ng buhay. Biglang natawa naman si Zinnia. Grabe ka naman. Sa kakainin ng buhay. Hindi ba pwedeng nabubwisit lang ako sa iyo? Muling tumawa si Tristan. Habang si Zinnia naman ay napalunok ng kanyang laway. Bigla kasing kumabog ang kanyang dibdib. Sa tuwing tumatawa kasi si Tristan, pakiramdam ni Zinnia ay nadadala siya sa pagtawa nito. At mas lalong naging gwapo si Tristan. Talaga po bang sa akin ka lang po talaga nabubwisit? Bakit parang sa buong mundo ka po nabubwisit kasi nakabusangot po kayo ng malala Natatawang sabi ni Tristan. Tumingin sa ibang direksyon si Zinnia dahil hindi siya natutuwa sa nakikita niya. Ngayon lang kasi siya nag-uupuhan sa isang lalaki. Dati kasi,
Kahit gwapo. Naman talaga ang isang lalaki, para kay Zinnia ay pangit. Ito. Pero tila ba iba si Tristan sa mga lalaking nakasalamuhan niya. Iba ang dating nito sa kanya. Ewan ko sa iyo. Teka nga, titingnan ko lang ang itsura ko kung ayos lang ba ang makeup, sambit ni Zinnia sabay lakad patungo sa kanyang kwarto. Naghintay naman sa labas ng bahay si Tristan. Nasanay na rin siya na minsan ay talagang dino-double. Check ni Zinnia ang makeup niya. Hindi naman ito. Sobrang maglagay ng makeup sa mukha. Tamang make-up lang ang nilalagay nito. Sadyang hindi lang mapakali si Zinnia sa mukha niya dahil sinisigurado niya na maganda siya. Natama lang ang makeup niya sa mukha. Sa ilang minutong paghihintay ni Tristan kay Zinnia, bigla siyang nakaramdam na para siyang may ihi. Kaya naman pumasok na siya sa banyo upang umihi. Hindi niya na sinara pa ang pinto ng banyo dahil wala namang tao sa baba. Basta umihi na lamang siya. Habang si Zinnia naman ay palabas na ng kanyang kwarto. Nagtaka siya nang hindi niya nakita sa labas ng bahay si Tristan kaya naman tinatawag niya ito. Pero, hindi naman iyon narinig ni Tristan dahil mahina lang ang pagtawag sa kanya ni Zinnia. Naglakad-lakad si Zinnia upang hanapin si Tristan hanggang sa nakita niya na nakabukas ang banyo sa first floor ng bahay. Kumunot ang noo ni Zinnia. Nagtaka siya at naglakad ng mabagal papunta sa banyo. May nakita siyang lalaking nakatayo at hindi niya namukan na si Tristan yun. Akala niya ibang tao ito kaya naman bigla niyang sinipa ang pinto at nagulat naman si Tristan. Kaya napaharap ito. Namilog ang mga mata ni Zinnia nang makita ang PI ni Tristan na nasa gitna ng malago nitong ahem. Oh my gosh! Malakas na sigaw ni Zinnia sabay talikod. Mabilis na tumibok ang kanyang puso na tila ba hinahabol siya at nag-init ang kanyang mukha dahil sa kanyang nakita. Ito kasi ang unang beses na nakakita siya ng PI ng lalaki sa buong buhay niya ng personal. Habang si Tristan naman ay kaagad na isinuot ang kanyang salawal at binuhusan ang kanyang ihi. Napalunok ng laway si Tristan nang lumabas siya ng banyo. Nakaramdam siya ng hiya dahil nakita ni Zinnia ang alaga niya. Bakit ko ba kasi basta na lang binuksan ang pinto ng banyo? Akala ko kasi may ibang tao. Leche talagang Tristan to. Hindi man lang inilock ang pinto kaya akala ko tuloy may ibang nakapasok na dito sa bahay. Ma'am. Tawag ni Tristan kay Zinnia. Napatingin sa kanya si Zinnia. Ano? Pasiga na. Sabi niya. Napaatras naman bigla si Tristan. Bakit po kayo nagagalit, ma'am? Ako na nga itong nakitaan, kayo pa itong galit. At saka po bakit namumula ang mukha nyo? Para kayong nilagyan ng kung anong kulay pula sa mukha. Nakangusong sabi ni Tristan. Mariing napapikit naman si Zinnia sa katumingin sa ibang direksyon. Malamang. Nakita ko yung etets mo. Tumawa naman si Tristan. Ayos lang yan ma'am. Nakita nyo lang naman Hindi nyo naman nahawakan. Pero kung gusto nyo pong hawakan, ayos lang, sabi ni Tristan sabay kindat. Hinampis siya sa braso ni Zinnia. Bastos na to. Many okis ka no. Tumawa si Tristan. Ha? Paano naman po ako? Nating many okis hindi ko naman po kayo. Mi naman yok dyan. Kayo nga itong nakita ang etwantiz ko. Luigi ako. Patanjin din ng sayo ma'am, sabi ni Tristan sabay tawa ng malakas. Naningkit ang mata ni Zinnia. Anong sinabi mo? Leche ka talaga, Tristan. Pinaghahampas ni Zinnia si Tristan. Habang ang binata naman ay tawa lang ng tawa kasabay ng atriz. Ngunit bigla na lamang natalisod si Tristan kaya siya ay natamba. Habang si Zinnia naman ay natamba rin at nodigan niya si Tristan. Nakadagan ang malusog na dibdib ni Zinnia kay Tristan kaya naman hindi na ito makahinga. Aray ko naman, ma'am. Masyadong malaki ang dibdib niyo. Nakakalunod. Sambit ni Tristan nang bahagyang itinulak si Zinnia. Nanlaki naman ang mga mata ni Zinnia sa labis na hiya. Pakiramdam niya nga ay pulang-pula na ang kanyang mukha. Tumayo na si Tristan habang si Zinnia naman ay nakaupo pa sa lapag. Ano, ma'am? Diyan na lang ba kayo? Wala na. Kayong balak tumayo. Seryosong sabi ni Tristan. Napakurap ng ilang beses si Zinnia at saka marahang tumayo. Pinagpagan niya ang kanyang sarili. Tila wala siya sa sarili na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Napatingin siya kay Tristan na seryoso ang mukha. Bigla siyang nagtaka dahil naging seryoso ito. Hanggang sa mad ako ang paningin niya sa suot na pants ni Tristan na ngayon ay mayroong malaking umbok. Napakagatlabi si Zinnia sabay tingin sa ibang direksyon. Putek. Mukhang tinig apat san yata sa akin si Tristan. Dahil nadaganan siya ng malaki kong dibdib. Nakarating na lang sila sa kumpanya nila Zinnia ay seryoso pa rin ang mukha ni Tristan. Agad na lumabas.
ng sasakyan si Zinia at saka mabilis na naglakad. Papasok ng malaking gusali, habang si Tristan naman ay tila nakahinga ng maluwag. Wow! Pasaway na Ma'am Zinia to. Nilunod ba? Naman ako ng dibdib niyang malaki. Nanigas tuloy Etiz. Ko sabi ni Tristan sa kanyang sarili. Samantala, pagkapasok naman ni Zinia ng kanyang opisina, kakaupo pa lang niya ay dumating na si Elma. Nakangisi itong tumingin sa kanya. Kumusta ka naman sa gwapo mong driver? Shit ka, Zinia. Ang hot ng driver mo. Pwede ko ba siyang matikman? Hiramin ko lang ng isang gabi. Maharot na, sabi ni Elma. Matalim siyang tinitigan ni Zinia. Umayos kangga. Sa kaharotan mo dyan, Elma. Masasample na kita. Tumawa naman si Elma. Bakit ba? Hindi mo naman siya bet, di ba? Wala ka namang lalaking nagugustuhan, besh. Wala namang lalaki na pasado sa taste mo kaya akin na lang ang driver mo total isang buwan na akong walang jowa. Baka siya ang nakatadhana sa akin. Tumigil ka nga kaharotan mo. Tigil. Buwan. Buwan na lang iba ang jowa mo. Ang landutay mo. Sabi ni Zinia sabay irap. Tumawa si Elma. Ayos lang naman maging malandutay, besh. Basta yung mga naging lalaki ko. Walang sabit. Anong gagawin ko kung madali akong magsawa sa lalaki? Sa tinjin ko talaga, itong driver mo. Na ang nakatadhana sa akin. Iba ang pakiramdam ko. Nang makita ko siya tumibok ng kipay ko. Puso ko, saad ni Elma sabay hagik-hak. Napailing na lang si Zinia. Bilib din siya sa kaharotan ng kaibigan niyang si Elma. Pero kahit na marami na itong naging nobyo, hindi naman ito nabubuntis. Basta, sinasabi ko na sa'yo, bet ko ang driver mo. Iba ang dating niya. Lalaking lalaki. Basta yummy. At tingin ko magaling sa kama. I love your driver. Na, sabi ni Elma sabay palakpak. Mariing napapikit si Zinia. Naisip niyang biglaang nakita niyang alaga ni Tristan. Bigla siyang napalunok ng kanyang laway. Naisip niya na malaki na kaagad ang alaga nito kahit na hindi pa ito matigas. Ibig sabihin, may ay lalaki pa iyon. Lalo na kapag tumigas ayon ng sobra. At dahil sa isiping yon, biglang bumilis ang ibok ng puso ni Zinia. Ano na, Zinia? Tulala ka dyan. Ano? Nagpapalam na ako sa'yo, Bet ko harutin ang driver mo. As in bet na bet ko talaga. Ibang klase talaga ang dating niya. Swabe. Basta. Iba ang dating niya para sa akin. Nakakaakit siya sa unang tingin pa lang. Kaya, napapakagatlabi talaga ako. So payag ka na, Sabi ni Elma sabay tawa. Napalunok ng laway si Zinia. Putek. Iba pala ang pakiramdam kapag nakakakita ng etwantis sa personal. Ibang-iba. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ng ganito. Elf-reaching Tristan. Talaga. Inirapan ni Zinia ng mariin si Elma. Tumigil ka. Elma. Akin lang ang driver ko. Kabanata 84. Tristan. May dala akong pagkain para sa inyo ng mga kapatid mo, malambing na sabi ni Susana. Tiningnan siya ng matalim ni Tristan. Si Susana ang babaeng patay na patay kay Tristan. Simula kasi nang iligtas siya nito sa kapahamakan, nahulog na kaagad ang loob niya sa binata. Sa edad na 45 ay byuda na. Si Susana. Mayroon lamang siyang 2 anak na. Ngayon ay sa ibang bansa nakatira at may pamilya na. Si Susana na lang ang nandito sa Pinas dahil na rin sa mga negosyo. Mayamang tao si Susana dahil na rin sa dami niyang negosyo. At wala siyang pakialam kung mas bata sa kanya si Tristan. Ano bang problema mo, Susana? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala akong gusto sa iyo? Na hindi kita magagawang magustuhan. Bakit? Ipinagpipilitan mo ang sarili mo sa akin. Naiinis na. Sambit ni Tristan. Antong hininga si Susana. Alam ko naman. Yun, Tristan. Siguro nga nahihiya ka dahil isang matandang babae na kagaya ko ang may gusto sa iyo. Mariing napapikit si Tristan. Hindi naman kasi ang edad nito ang rason niya kung bakit niya hindi magustuhan si Susana. Sa totoo lang ay mabait ito. At hindi halata sa edad na malapit na siyang umabot ng 50. Parang dalaga kasi kung pumorma si Susana. At ang ganda pa ng katawan nito. Malaki ang dibdib at matambok ng puwet, maliit din ang baywang nito at walang puson. Nadaig pa minsan ang katawan ng isang dalaga. Hindi yun ang dahilan. Hindi ang pagiging matanda mo sa akin ang dahilan kung bakit ayoko sa iyo. Sadyang walang lang akong gusto sa iyo. At hindi ko alam kung magugustuhan ba kita. Sana maintindihan mo naman. At kung pwede ba, tama na ang kung ano. Anong dinadala mo dito sa pamilya ko? Nahihiya na ako.
Sa mga pinaggagawa mo. Iniisip tuloy ng mga chismosa. Dito na sugar mommy kita. Iniisip na pineperahan kita. Kaya pwede ba, maawa ka naman sa akin. Nagiging. Pulutan na ako dito, iritableng sambit ni Tristan sabay. Tingin sa ibang direksyon. Bumantong hininga si Susana. Sa totoo lang ay, sinubukan niyang iwasan na si Tristan. Na hindi na ito. Mahalin pa. Pero hindi niya magawa. Talagang. Hinahanap-hanap niya si Tristan. Na kahit makita niya lang ito ay masaya na siya. Hayaan mo sila, Tristan. Hindi naman totoo ang sinasabi nila. Isipin mo na lang na naiingit lang sa iyo. Ang mga yan. May narinig pa nga ako na ang sabi, sana. Siya na lang daw ang mahal ko. Mas mapapaligayan niya. Raw ako. Ibig sabihin, isa sa mga lalaki dito ang naiinggit. Dahil mayroon kang ako. Pero at least, di ba? Hindi mo naman ginagawa ang sinasabi nila. Ako ang kusang nagbibigay. Kaya kahit ano pa man ang mangyari ay wala akong karapatang ay sambat ang mga ibinibigay ko. Sa pamilya mo dahil bukal sa loob ko yon. Kaya kung sakali, hayaan mo na sana akong gawin ito. Tulong ko na rin sa pamilya mo, malumanay na sabi ni Susana. Pasimpleng nakuyam ni Tristan ang kamao niya. E ano namang mapapala mo sa pagtulong mo sa pamilya ko? May mapapala ka ba? Kung inisip mo na mayroon, nagkakamali ka. Dahil wala, hindi mababago. Nang pagtulong mo sa pamilya ko ang pagtingin ko sa iyo. Kaibigan lang kita, Susana. Kaibigan o kakilala. Yun. Lang yun. Umalis ka na. At tama na ang pagtulong mo sa amin dahil may trabaho naman na ako para makatulong. Sa pamilya ko, naiiritang sabi ni Tristan sabay lakad. Palayo. Buong biyahe ay irritable si Tristan. Hanggang sa makarating siya sa bahay ni Nazinia, magkasalubong. Ang kilay niya. Morning ma'am, tipid na bati ni Tristan kay Zinia. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Ito kasi ang unang beses na makita niyang tila wala sa mood si Tristan. Palagi kasi itong nakangiti sa tuwing makikita niya ito. Kaya naman lumapit siya sa binata. Ayos ka lang. Bakit nakasimangot ang mukha mo? May problema ka ba? Tanong ni Zinia kay Tristan. Nag-iwas naman ng tingin si Tristan. Wala po, ma'am. Ayos lang po ako, sambit naman niya. Tumaas ang kilay ni Zinia. Iyan ba ang mukha ng ayos lang? Huwag kang ang sinungaling dyan. Anong problema mo? Baka makatulong ako. Umiling si Tristan. Wala po, ma'am. Wala po. Kayong matutulong. Basta, ayos lang po ako. Halika na, ma'am. Ihahatid na po kita, sambit ni Tristan na akma. Na sanang maglalakad patungo sa sasakyan pero hinawakan siya sa kamay ni Zinia. Napatingin si Tristan sa kamay niyang hawak ni Zinia. Nakaramdam siya ng kung anong kuryenteng nagmumula doon. Mainit ang palad ni Zinia kaya naman din naman ni Tristan ang pagkakahawak ni Zinia sa kanyang kamay. Hoy ano? Hindi mo sasabihin. Tatanggalin talaga. Kita bilang driver ko kapag nainas na ako sa iyo. Pananakot naman ni Zinia. Tumikim naman si Tristan. Okay sige po, ma'am. Sasabihin ko na total na nanakot na kayo eh. Grabe kayo. Kung manakot dyan. Tumawa naman si Zinia. Eh ikaw naman kasi. Hindi mo pa sinasabi. Ano nga ba yon? Hindi kasi ako. Sanay na ganyan ang itsura mo sa tuwing pupunta ka dito. Mas bagay sa iyo ang nakangiti. Ngumisi si Tristan. Bakit, ma'am? Ang gwapo ko. Po ba kapag nakangiti ako? Nahuhulog ba ang panty? Nivo. Sinipa ni Zinia si Tristan sa binti at sa kabinitawan. Na ang kamay nito nang mapagtanto niyang kanina pa. Pala niya hawak ang kamay nito. Aray ko naman po, ma'am. Bakit po nananakit? Kayo. Anong pong ginawa kong masama sa inyo? Nakangiwing sabi ni Tristan habang hinihimas ang binti niyang sinipa ni Zinia. Pinanlakihan siya ng mata ni Zinia. Anong hindi mo alam ang ginawa mo? Eh may pagkamanyakas ka. Talaga. Napakabastos mo. Tumawa si Tristan. La. Ano naman po ang bastos? Doon, ma'am nagtanong lang naman po ako kung nahuhulog ba ang panty ninyo sa kagwapuhan ko. Inirapan siya ni Zinia. Ewan ko sa iyo, Tristan. Puro ka talaga kalokohan. Pero ano nga ba ang problema mo, ha? At bakit ganyan ang itsura mo? Nag-away ba kayo ng pamilya mo? May nakaaway ka ba sa mga kapatid mo o may problema ka ba sa pera? Pwede ka namang mag-cash advance muna sa akin eh. Wala namang problema. Hindi naman ako mahigpit sa sahod. Basta ayusin mo lang ang trabaho mo, mahinahong. Sabi ni Zinia. Bigla kasing naisip ni Zinia na baka kinakapos na ang pamilya ni Tristan at baka nahihiya lang magsabi sa kanya si Tristan. Sa totoo lang ay humahanga si Zinia sa pagiging mabuting kuya ni Tristan sa kanyang pamilya. Na kahit pilyo ito, may mabuti pala itong puso.
Tumikim naman si Tristan at sakatipid na. Ngumiti. Hindi po yun ang dahilan, ma'am. Okay. Naman po kami. May sapat na halaga pa naman po kami. Nagagamitin pang gastos sa bahay. Naiinis lang ako. Doon sa isang babae na patay sa akin. Kasi may babae akong niligtas tapos simula noon, patay na siya sa akin. Tumanggo-tango si Zinia. O ano naman kung patay na patay siya sa iyo. E di grab mo na. Sayang. Din yun. Natawa naman si Tristan sa sinabing yun ni Zinia. Wow naman, ma'am. Parang pagkain lang na. Naz ayang. Eh hindi ko naman gusto ang babaeng yun. Dahil mas matanda si Iba sa akin no. Byuda na siya na. May gusto sa akin. Ang nakakainis lang kasi, kahit anong sabi ko sa kanya na huwag na siya magpupunta sa bahay at magdala ng kung ano-ano, hindi pa rin siya nakikinig. Kaya nga naging pulutan ako ng mga sismosa doon sa amin eh. Inisip nila na siya raw ang sugar mommy ko. Kasi nga kung ano-anong binibigay niya pero yung mga binibigay niya na yon, hindi ko naman tinatanggap. Nagbibigay siya kapag wala ako sa bahay. Syempre yung mga magulang at mga kapatid ko. Nahihiya naman na hindi tanggapin dahil nandoon na. Nga eh pero simpre tinatanggihan nila. Itong babae lang ang mapilit, baka sa boses ni Tristan ang pagkairita habang sinasabi iyon. Hindi alam ni Zinia kung bakit gusto niyang matawa habang nagkukwento si Tristan kahit halata sa mukha nito na naiinis na talaga ito. O bakit ganyan po ang itsura nyo, ma'am? Para kayong natatawa na ewan. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tanong ni Tristan kay Zinia. Kinagat naman ni Zinia ang kanyang labi para mapigil ang matawa. Sorry. Hindi ko lang mapigilan na matawa kahit ang seryoso mo. Kasi naman eh, guwapo ka, di ba? Guwapo ka sabi mo. Ayan tuloy, hinahabol ka na ng matanda. Ayaw mo nun. May sugar mommy ka. May sugar mommy ka na bibigay lahat ng gusto mo. Sapatos, damit, pera at kung ano-ano pa. Sumimangot naman si Tristan, ayoko. Bakit? Baldado na ba ako? Buti sana kung baldado ako o di ko na magawang kumilos. O di kaya kung tamad ako eh. Hindi naman. Kaya kung kumilos. Ayoko nang umasa sa ibang tao. Sayang naman ang laki ng katawan ko kung aasa ako sa ibang tao, di ba? At saka ang pangit pa yan. Tignan. Hindi ko kaya ang ginagawa ng iba na mayroong sugar mommy. Pinilit naman ni Zinia na maging seryoso. Okay. Sige sabi mo eh. Pero huwag ka ng menas dyan. Malay mo naman magsasawa sa iyo ang babae na yon, di ba? Tumango. Tango naman si Tristan. Okay, ma'am. Sige na. Halika na po at ihahatid na kita sa kumpanya ninyo. Dahil kung ano-ano po ang sinasabi nyo. Eh, natawa na lamang si Zinia at saka sumakay na sa kanyang sasakyan. Saglit lang ang naging biyahe nila at nakarating agad sila sa kanilang destinasyon. Pagkapasok pa lamang ng gusali ni Zinia, ay nakaabang na doon si Jeric. Magandang umaga. Napakaganda mo talaga. Zinia. Palagi kang maganda, nakangising sabi ni Jeric. Napangiwi naman si Zinia. Ano na namang kailangan mo, ha? May mahalaga ka bang sasabihin? Kung wala kang mahalagang sasabihin, umalis ka na lang, Jeric. Hindi ako natutuwa sa iyo. Pasimpleng kinuyam ni Jeric ang kamo niya dahil naiirita na siya kay Zinia. Pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Pinipilit niyang maging kalmado at maging masaya sa harapan nito kahit na naiinis na siya. Kay Zinia. Hindi ka ba masaya na palagi akong nandito? Sinabi ko naman sa iyo na gusto kita. Gusto kita palaging nakikita. Malambing na sabi ni Jeric. Inirapan siya ni Zinia. Hindi ko gustong nakikita ka. Hindi ko gustong nakikita ang pangit mong mukha. Umalis ka nang lang dahil nairita lang ako sa iyo. Feeling gwapo ka masyado. Akala mo naman. Napakagwapo mo. Nakakabwisit ka lang, inis na sabi. Zinia. Tila nagpanting naman ang tanga ni Jeric sa sinabing ayon ni Zinia. Anong sinabi mo? Akala mo kung sino kang babae ka, galit na sabi ni Jeric. Nabigla naman doon si Zinia kaya napaatras siya ng kaunti. Napakaarte mong babae ka. Akala mo kung sino ka. Sa tingin ba napakaganda mo? Sa tingin mo ba hindi ako naiinis sa mga sinasabi mo sa akin? Galit pa ring sabi ni Jeric. Sa mga oras na ayon ay bigla na lamang lumitaw sa gitna nila si Tristan. At matalim itong nakatingin kay Jeric. At sino ka namang lalaki ka para pagsabihan ng mga ganiyang salita si Ma'am Zinia? Malakulog na, sabi ni Tristan. Napakurap ng ilang beses si Zinia habang nasa likuran siya ni Tristan. Hindi niya na nga makita ang mukha ni Jeric dahil sa tangkad ni Tristan. At sa mga oras na ayon ay kumabog ng malakas ang dibdib ni Zinia. At sino ka namang lalaki ka? Nanlalaki ang matang
Sabi ni Jeric. Tiningnan ni Jeric si Tristan mula ulo hanggang paa na para bang sa pamamagitan lang ng tingin nito. Hinuhusgahan na niya ang pagkatao ni Tristan. Nakatitig lang din sa kanya si Tristan at talagang nayayabangan siya kay Jeric sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, na para bang gusto na niyang suntukin. Ito sa mukha. Ngumisi naman si Tristan. Ako lang naman. Ang gwapong driver ni Ma'am Zinia pati na ang tagapagtanggol niya. Lahat ng mananakit sa kanya, ako. Ang makakalaban, sabi ni Tristan sabay tingin kay Zinia. Kabanata 85. Salamat, Tristan. Nabigla talaga ako kanina sa inasal ni Jeric. Hindi ko akalain na magagalit siya ng ganoon. Pero kasi naman, hindi ko talaga siya gusto. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan niya sa akin ang sarili niya. Parang baliw na nga ang lalaking yon. Kung hindi lang talaga magkaibigan ang mga magulang namin, matagal kong nilayuan ang lalaking yon. Hindi. Kasi ako komportable sa kanya, pagkukwento ni Zinia. Tumitig sa kanya si Tristan. Bakit? Hindi ba siya ganoon sa iyo? Umiling si Zinia. Hindi. Palagi siyang nakangiti. Palaging malambing ang boses niya. Pero basta, iba kasi ang aura niya. Iba ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Bumantong hininga si Tristan. Kung ganoon ang nararamdaman mo sa lalaking yon, baka may kakaiba sa kanya. Kumunat ang noo ni Zinia. Paanong kakaiba? Baka isa pala siyang maligno. Sabi ni Tristan sabay tawa. Sumimangot naman si Zinia. Putek ka. Akala ko pa naman seryoso ka na. Para naman tong timang. Seryoso ako dito eh. Napahawak si Tristan sa kanyang tiyan dahil tawa. Siya nang tawa. Kasalukuyan silang nasa opisina ni Zinia. Sinamahan na ni Tristan si Zinia sa opisina nito dahil baka balikan siya ni Jeric at kung ano pa ang gawin nito sa dalaga. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ni Tristan kay Jeric. Lalo na nang makita niyang galit na galit ang mga mata nitong nakatingin kay Zinia. Biro lang. Pinapatawa lang kita. Masyado ka kasing seryoso. Talagang seryoso ang mukha mong nakikinig sa sinasabi ko, natatawang sabi ni Tristan. Inirapan naman siya ni Zinia. Malamang. Seryoso. Ang usapan natin eh. Tapos ikaw itong hahaluan ng kalokohan. Pasaway ka talaga kahit kailan. Muling tumawa si Tristan. Sorry na. Pero sa tingin ko lang, ha. Dahil ikaw na rin mismo ang nagsasabi na hindi ka komportable sa kanya at iba ang aura neva. Baka may iba siyang pagkatao. Kumbaga, paano kung ang pinapakita niya sa iyo ay hindi pala totoo? Nasa iyo lang siya mabait pero sa iba ay hindi. Naiintindihan mo? Ako. Tumanggaw tango si Zinia. Oo. Naiintindihan kita. Pero bakit naman ganoon? Bakit naman mabait siya sa akin tapos sa iba hindi? Bumantong hininga si Tristan. Malay natin, di ba? Baka mamaya may kailangan siya sa iyo na dapat niyang makuha. Ay makukuha niya lang yun kapag mabait siya sa'yo. Kumbaga kapag nagbabalat kayo siya. Iyon ang ibig kong sabihin. Tumikim si Zinia. Bigla siyang napaisip kung ano nga ba ang bagay na gustong makuha sa kanya ni Jeric. Sa totoo lang kasi ay hindi naman sila close ng lalaking yun. Ito lang ang biglang kumausap sa kanya. Naakala mo matagal na silang magkaibigan o ano. Kaya, bigla siyang nailang sa lalaking yun. At nayayabangan din siya. At isa pa, hindi siya naniniwalang may gusto sa kanya ang lalaking yun dahil alam niyang marami itong babae. Ilang minuto ring natahimik si Zinia hanggang sa bigla niyang naisip ang kanilang kumpanya. Tumitig siya kay Tristan. Hindi kaya. Gusto niyang kunin ang kumpanya namin. Kasi dati narinig ko silang nag-uusap nila. Mommy at Daddy. Tapos ang palagi nilang topic itong kumpanya namin. Mayaman naman ang pamilya ni Jeric sa totoo lang. May sarili din silang kumpanya. Kagaya namin. Pero tong sa amin nga lang ay mas kilala. Mas malaking kita namin taon-taon. Maraming nagtitiwala sa aming investors. Ewan ko lang sa kanila. Kung kumusta na ang kumpanya nila. Hindi pa kasi ako nagtatanong kay Jeric dahil nga puro kalandian ang ginagawa niya sa akin, sabi naman ni Zinia. Tumitig si Tristan kay Zinia ng ilang segundo. Habang ang dalaga naman ay napapakamot ng ulo dahil tila ba tumatagos sa kanyang loob ang titig ni Tristan. At muli, bumilis na naman ang tibok ng niyang puso. Ang titig ni Tristan ang dahilan kung bakit mabilis ang pintig ng puso niya. Ang ibang lalaki naman kasi kapag tinatitigan siya, hindi naman ganon. Wala namang epekto ang titig ng mga ito sa kanya. Kaya hindi maiwasang mapakagat labi ni Zinia. Siguro tama ka. Baka nga ang kumpanya ninyo, ang gustong makuha sa inyo ni Jeric. Hindi kaya nilalandi ka.
niya para kapag naging kayo, mas lalo siyang mapalapit sa inyo hanggang sa magawa niya ang plano niya. Kunot noong sabi ni Tristan. Nagkibit. Balikat si Zinia. Hindi ko pa sigurado. Pero masama kasing manghusga, di ba? Baka mamaya. Nagkakamali lang pala tayo ng sinasabi natin sa lalaking. Yun. Lumabi si Tristan. Bahala ka. Pero yun ang naiisip ko. Baka ang kumpanya nyo talaga ang dahilan kong. Bakit kaya nilalandi? Obserbahan mo rin ang lalaking. Ayon para malaman mo. Maging kalmado ka kahit. Papaano kapag nandyan siya? Kumbaga huwag kang. Palaging galit kahit naiirita ka talaga sa kanya. Obserbahan mo ang mga kilos niya para malaman mo. Kung may hidden agenda ba siya sa'yo. Kasi kung gusto ko talaga niyan, kahit na asar-asarin mo yan o ano. Hindi ban magagalit sa'yo ng sobra. Pero noong nakita ko siya, iba yung galit sa mga mata niya. Na parang, gusto kanyang saktan. Tinikom ni Zinia ang kanyang bibig. Iniisip niya, na may punto naman ang sinabi ni Tristan sa kanya. Kaya naman yun ang gagawin niya. O obserbahan niya ang mga galaw ni Jeric upang malaman kung may plano nga ito na gustong makuha sa kanya. Kinabukasan, muling nagpunta doon si Jeric. Nang makita ni Zinia si Jeric ay bigla siyang kinabahan na hindi niya alam kung bakit. Malamlam ang mga mata ni Jeric na lumapit sa kanya. Zinia, gusto ko lang sabihin sa'yo na, I'm sorry. Pasensya ka na sa inasal ko kahapon. Hindi ko sinasadya na magalit sa'yo. Siguro hindi ko lang talaga nagustuhan ng mga sinabi mo kaya ayon ang lumabas sa bibig ko. Kasi naman ikaw palagi mo na lang ako pinagtatabuyan at sinasabihan ang kung ano-ano kahit na wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Kaya, siguro nagalit ako. Pero sana mapatawad mo ako. Hindi. Na yun mauulit at hindi ko naman talaga sinasadya. Nadala lang ako ng damdamin ko, malumanay at mahinang sabi ni Jeric. Napalunok naman ng laway si Zinia at saka tumango. Okay sige na. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan naman kita. Pasensya ka na rin. Dahil sumobra ako sa mga sinabi ko sa'yo. Kasi, naman ikaw, feeling close ka kasi sa akin. Di ba hindi? Naman talaga tayo close dati. Bakit ba kasi bigla kang naging feeling close sa akin? Napakurap ng ilang beses si Jeric dahil nabigla siya sa tanong na yun ni Zinia. Totoo naman kasing. Bigla niyang kinausap si Zinia at naging feeling close siya sa dalaga dahil yun ang utos ng daddy niya sa kanya. Na kailangang mapaibig niya si Zinia na akala niya magiging madali. Dahil nasanay si Jeric na madali niya lang nakukuha ang mga babae. Kumamaw si Jeric sa kanyang ulo. Syempre, di ba magkaibigan ang mga magulang natin? Taps na. Anak nila hindi magkaibigan. Di ba parang hindi? Naman okay yun. Nagkibit balikat si Zinia. Ewan ko lang. Wala namang masama doon kung hindi tayo magkaibigan o close kahit na magkaibigan ang mga magulang natin. Siguro ayon ang dahilan kaya naiirita ako sa iyo. Kasi, feeling close ka nang. At saka nakakapagtaka lang, bakit? Ang bilis mo akong nagustuhan hindi naman kita nakikita sa bahay. At wala rin ako palagi sa bahay noon. Kapag dumadalaw ang mga magulang mo sa amin. Kaya, paano mo ko nagustuhan? Napaawang ang bibig ni Jeric habang si Zinia naman ay nakatitig lang sa kanya. Sa isip ni Zinia, baka nga nagpapanggap lang na mabait si Jeric. Bakit kaya biglang natahimik si Jeric? Sa tanong ko na even, hindi kaya tama ang sinabi ni Tristan na may lihim itong si Jeric na may hidden agenda siya. Kasi bakit bigla na lamang natahimik? Tumikim si Jeric. Hindi ko rin alam Kailangan ba may rason palagi kapag magugustuhan mo? Yang isang tao. Basta bigla na lang kita nagustuhan. Ganon. Palagi na kitang naiisip simula nang makita kita. Kaya nakipag-close talaga ako sa Evo dahil baka maunahan pa ako ng iba. Tumango-tango si Zinia pero hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi ni Jeric sa kanya. Dahil nararamdaman na Niven na may iba sa binata. Okay. Sa bagay, ang ganda ko kasi. Sino ba namang hindi magkakagusto sa akin, di ba? Kaya siguro, hagustuhan mo kaagad ako nang makita mo ako, 11. Sambit ni Zinia at saka pekeng tumawa. 6/6. Mahinang tumawa si Jeric. Oo siguro ganoon nga. Siya nga pala, driver mo ba talaga ang lalaking? Sumulpot na lang sa harapan natin noon. Tumango si Zinia. Oo. Si Tristan. Bakit? Tumikim si Jeric. Okay. Ang yabang lang kasi niya. Akala mo kung sino driver lang naman. Napatingin sa kanya si Zinia. Bakit mo naman? Tinitingnan ng mababa ang pagiging driver niya. Ano? Namang masama sa pagiging driver. At saka mabait ang taong yun. Hindi mo dapat siya pinagsasalitaan ng ganyan hindi mo naman siya nakakasama. Napalunok ng laway si Jeric nang mapagtanto ang
Kanyang sinabi kaya bigla siyang tumawa. I'm sorry, Zinia. Naiabangan lang ako. Pero tama. Dapat hindi ako nagmamata ng trabaho ng isang tao, sabi ni Jeric na peke pang ngumiti upang hindi. Mahalata na naiinis na siya. Tiningnan lang siya ni Zinia saglit bago inabala na ang sarili sa mga documents na nasa table niya. Habang si Jeric naman ay humingang malalim habang nakatitig kay Zinia kasabay pagtangis ng kanyang ngipin. Nakakairita na talaga ang babaeng to. Kaunti na lang ay mapupuno na ako sa kartihan niya. Makuha ko lang talaga ang gusto kong makuha sa kanya, iiwan ko na siya na parang basura.